faithful in every season. Amen. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. No, 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 no.
sing this song if everything is fine. Amen. But when something hits you, when something going is not according to your plan, parang ang hirap ng kantahin. When your anxious thoughts, your fear is trying to overcome you, parang ang hirap kantahin ng song na ito. But you know, God is not the problem. It is us who easily forget the track record of God's goodness in our lives. Amen. It's so easy and we tend to forget na naging mabuti ang Diyos sa atin in the past and He has done something great in our lives. But today, let me encourage you. I've learned, and this song ministered to me last week, walking down the street, my way to the office. Mas effective pala if you sing this song to your neighbor. Kasi minsan, mahirap ipaalala sa sarili. But if someone and somebody else will remind you of the goodness of the Lord, mas madali natin siyang naaalala. So today, we will do this. Let this time be a special time for all of us, amazing family. We have been called to encourage one another. We have been called to sing songs of praise, to sing to one another with songs, hymns, and spiritual songs that will bring encouragement, that will bring hope to us. So I encourage you, sa iyong katabi, we will sing this song to our neighbor. Kung katabi mo ang asawa mo, kantahin mo sa kanya ang kantang ito at ipaalala mo sa kanya kung gaano katapat ang Diyos sa buhay niyong dalawa. If you are beside your sister, your brother, yung anak mo, katabi mo, sing this song to her, to him, and be an encouragement to that person beside you. Can we do that today? Just sing the song. Mas effective siya kapag kinakanta mo sa katabi mo. At maaalala niya kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay niya at sa buhay mo. Come on, kung kasama mo yung asawa mo, yakapin mo, hawakan mo yung kamay, then kantahin natin itong kantang ito together as a family. Come on, church. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful to generations. So why would He fail now? Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. Come on, encourage the person beside you. Let us put our trust in the Lord. That I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? That I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations.
Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan natin ngayong umagang ito ang ating Panginoon. Praise God. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa na nandirito ngayon at nakakapanood ng ating pong pananambahan ngayong araw na ito. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin naman natin yung nakaka-bless naman na good morning. Amen. Praise God. Praise the Lord. Welcome po sa bawat isa na nandirito ngayon. First time na nakasama natin at yung mga araw-araw na nakasama natin dito sa online man o linggo-linggo na nakakasama natin dito. Naniniwala po ako mga kapatid, ang pinakamaganda, pinakamasayang kasama, walang iba kundi ang presensya ng ating Panginoon. Napaka-importante po ng presence ng ating Panginoon. Di man tayo masamahan ng iba, hindi ka man masamahan ng lahat. Pagkasama mo si Jesus, nasa majority ka lagi. Kabilang ka lagi sa majority, kabilang ka lagi sa pinakamalakas, kabilang ka lagi sa pinakamatinding team na kung saan kakayanin mo ang mga bagay-bagay. Hindi magiging madali, pero magiging posible ang lahat kapag kasama natin ng ating Panginoon because nothing is too hard for the Lord. So praise God. Tayo po ngayon ay nasa second installment po ng ating March series entitled Brainstorm. Sabihin nga po ulit natin, Brainstorm. Paano mapagtagumpayan ang binabagyong isipan? Paano natin mapagtatagumpayan ito? Very destructive ang bagyo kapag tumama ito sa buhay ng isang tao. Hindi lamang bansa, hindi lamang lugar ang tinatamaan ng bagyo, kundi yung isip ng tao. Kapag ito ay binagyo na, marami nang pwedeng mangyari, marami ng mga pangarap, marami ng buhay, maraming pamilya, maraming calling. Maraming mga bagay-bagay ang pwedeng mawasak sa ating buhay. Kahit gaano mo, makinig mahigit dito kahit gaano mo katagal na build ang isang bagay, kapag ang isip mo ay binagyo at nawasak ito, wasak yan, maniwala po kayo. Kahit yung mga physical na na-build natin, kapag binagyo yung isipan natin at hindi natin na-manage ito, pati yung mawawasak. Why? Things that you can't manage, you will lose. Ang isang bagay na hindi mo na-manage, malulus mo. Pera man ito, mga bagay-bagay sa buhay, kapag hindi natin na pangalagaan ito, mawawala. Kaya napaka-importante ng management. Kaya napaka-importante rin ng mind management na tinatawag. Kaya nga po dito sa series na ito, makikita natin, paano natin ito pagtatagumpayan. May mga bagay, yung first na installment natin last week, si Jesus Christ nakaranas nito. May mga bagay-bagay na kung saan hindi mo maiiwasan yon. May mga bagay-bagay na kinakailangan tanggapin mo na talagang mangyayari yon. Hindi mo kinakailangan i-deny. Pero may mga bagay-bagay, although may mga uncontrollable na situation, pero may mga bagay kang ikokontrol. Nung si Jesus ay nakaranas siya ng matinding trouble sa kanyang isipan last week, nag-usapan natin, ano yung next na move na gagawin mo? Yun yung crucial. Dahil uncontrollable ito controllable ito. Mananalangin ako ngayon. Ito ang gagawin ko. Kaya nga kapag, makinig ba dito kapag may mga uncontrollable na situation, mabibigat na sitwasyon, isipin natin, ano yung susunod na gagawin ko? Dahil hindi ko naman makontrol to, ano yung pwede ko makontrol? Ang pwede mo makontrol, pwede ka manalangin, pwede ka makinig ng salita ng Diyos, pwede kang magtanong, pwede kang mag-ask ng tulong, pwede kang gumawa ng mga magagandang bagay na kung saan, tamang bagay, na kung saan sinasabi ng ating Panginoon. So ito po yung mga pag-uusapan natin ngayon. Hanggang sa buong buwan, 5 linggo tayo ngayon, kaya napakaganda ito. I hope na sino man ang mga isipan na binabagyo dito, in fact, araw-araw, nangyayari itong mga battles na ito. Pwedeng pagpunta mo dito, may battle na agad yung isip mo Nagbabattle na agad yan. May nangyari sa bahay ninyo, may nangyari kahapon, may nangyari kanina. May battle na agad yan. Sapat yan para hindi ka makapakinig ng salita ng Diyos. Sapat yan para hindi ka makapag-focus. Sapat yan para ma-devastate ka. Kaya lang, hindi lang naman kaaway ang kumikilos. Higit sa lahat kumikilos ang ating Panginoon. Kaya ka nandito ngayon para mapakinggan mo itong makapangyarihang salitang ito ng ating Panginoon. Let's get started. Alam niyo po, the mind is like a fire. It can warm your home or burn it down. The mind is like a fire. It can burn or it can warm your home or it can burn it down. Ang isip ng isang tao ay parang apoy, pwede
painitin ang ating tahanan, mga galing dito sa mga malalamig na lugar ng nakaraan, galing kayo sa winter, o papasok ulit ang amihan sandali dito sa atin, yung apoy na yan ay pwedeng painitin ng ating tahanan. Pero yung same na apoy na yan ay pwede rin naman itong sumunog ng ating tahanan. Ganon din naman sa ating isipan. Kaya anong gagawin natin? Kung ganito ka-powerful ang isip, pwedeng mag-ayos, pwedeng bumuhay, maraming magagawa, pero pwede ring sumira. Anong gagawin natin ngayon? You must take care of your mind. Kinakailangan mapangalagaan natin ng maayos itong isip na to para nang sa gayon, instead na maging curse sa atin ito ay magiging blessing sa atin. But the million-dollar question is how to take care of your mind. Marami na po tayong pinangalagaan. Yung iba sa inyo, ultimo kilay mo, sa kapilik mata mo, pinangangalagaan mo eh. Sabi ko, pinangalagaan mo yung buhok mo, yung isip mo, hindi mo pinangangalagaan. Superpower yung isip na yan. Kung may mga bagay na kung saan pinangangalagaan natin, naalagaan natin, sarili natin, anak natin, pamilya natin, pera natin. Higit sa lahat. Hindi po ako nagkakamali sa term na ito, higit sa lahat, pangalagaan mo ang isip mo. Kasi kapag hindi na pangalagaan ang isip na yan, yung mga nakikita natin ay pwedeng mawala. Lahat yun, mawawash out yun. Pero kapag napangalagaan natin yan at naging healthy yan, maniwala po kayo. Mag-grow yung mga bagay-bagay na yan na nakikita natin. Again, how to take care of your mind. I want you to open your Bible with me in Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbs chapter 4, verse 23. Dito tayo sa wisdom literature. Wisdom literature tayo ngayon. Di ba, madalas ko pong sabihin, ang Book of Proverbs ay isinulat ni Solomon nung nasa peak siya ng kanyang karir. Ang Song of Solomon ay sinulat niya nung bata-bata pa siya, kaya medyo marurubdob ang mga salitaan doon. Ang Book of Ecclesiastes ay sinulat niya nung siya ay malapit ng mawala. Napaka-honest naman nung kanyang mga sinasabi doon about life. Pero eto, nasa peak siya ng kanyang karir. Ang sarap din naman basahin. Kung gusto naman natin din marating yung ganong klaseng peak ng karir natin, ng buhay natin. Proverbs chapter 4, verse 23, above all, sabi nga po natin, above all. Napansin po natin, tulad ng sabi ko kanina, marami kang pinangalagaan, pilik mata mo, kilay mo, buhok mo, katawan mo, mga bagay-bagay, negosyo mo, pera mo, pero pag hindi mo pinangalagaan ang isip mo, wash out ang lahat ng yan, masisira ang lahat ng yan. Kaya nga, kung meron ka bang unang-unang pangangalagaan, walang iba kundi ang iyong isipan. Above all, be careful what you think, because your thoughts control your life. Above all, be careful what you think, because your thoughts control your life. So join me in our message today entitled, Please Be Careful with Your Mind. Please be careful with your mind. Pwede po ba, at least isang tao sabi mo sa kanya, please be careful with your mind. Alam ko, paborito mo yung please be careful with your heart eh. Pero ngayon, pwede ba, etong isipan na ito, please be careful with your mind. How to take care of your mind. Lahat po ng ready at excited na ngayong araw na ito, magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1. Kung mahal natin yung mga bagay-bagay na nakikita natin, kung mahal natin ang ating pamilya, kung mahal natin, or kaya sabihin na natin, concerned tayo, super concerned tayo sa mga bagay-bagay sa buhay natin, sa bahay natin, sa business natin, sa mga bagay-bagay sa buhay natin, pangalagaan mo isip mo. Dahil anytime, pwedeng mawala ang lahat ng ito pag hindi natin ito pinangalagaan. But how to take care of our mind? Number 1, verse 23. Sabi dito, kaya sa ibang translation, di ba kanina, above all, halos pare-pareha siya. Tignan niyo po verse 23. Sa Century English Bible, more than anything you guard, protect your mind. For life flows from it. Biruin mo,
Protect your mind for life flows from it. Protect your mind. Nagfo-flow yung buhay dito. More than anything you guard, protect your mind. For life flows from it. Number 1, how to take care of your mind? Protect your mind. Sabihin nga po natin, protect. Papangalagaan mo ang mga bagay na importante, pinapangalagaan siya. Kung importante ang isip natin, ito ay pinangangalagaan. So first, be protective with your mind. Kinakailangan protective ka kung kaano ka ka-protective sa asawa mo, sa anak mo, sa pera mo. Grabe yung pera mo, may nakalagay na sa matinding pitaka, nakalagay pa sa vault. Nilagay mo pa sa bangko. Ano ba naman yan? Ganun ka protective sa pera. Pero kahit perang yan, mawawala yan kapag hindi ka protective sa isip. So napaka-importante na pinoprotektahan din natin ang ating isip. Kaya nga, more than anything you guard. Kaya nga sa mga translation above all, or kaya more than anything you guard. It means make it a priority to guard your mind. Ulitin ko po, make it a priority. Kung meron ka mang ipaprioritize na poprotektahan sa buhay mo, protect your mind. Protect your mind. Kaya nga, above all, more than anything you guard. Simple lang po ang sinasabi dito. Actually, in Hebrew, it is the word mismar. Ibig sabihin nito, diligence, guard. Tignan niyo po yung Hebrew word niya. Diligence, guard, office, prison, ward, watch. What does it mean? Di ba pinangangalagaan ng office? Pinoprotektahan, ginagwardyahan ng prison, ginagwardyahan yung mga bagay-bagay sa buhay. Ang ibig sabihin lang, ni Solomon dito sa sinasabi niya, ang dami mong ginagwardyahan. Madami kang ginagwardyahan, pero una sa lahat, i-prioritize mong gwardyahan yung isip mo. Sa dinami-dami ng ginagwardyahan nyo, sinasabi niya dito, una mong gwardyahan yung isip mo. Kaya yung translation, above all, or kaya more than anything you guard. Protect your mind. Ibig sabihin, sa dinami-dami ng binabakuran mo, sa dinami-dami ng binabantayan mo at iniingatan mo, unahin mong ingatan ang isip mo. Ang iniisip mo at iisipin mo. Sino po sa inyo dito may bakod yung bahay mo? May bakod na, may pintuan pa. Ang daming ginagwardyahan. Gwinardyahan yung pera. Ako yung lola ko, pambira, grabing magwardya doon. May pitaka na, nakasupot pa. Gagawa pa yun gagawa pa yun ng bulsa, saka ilalim-ilaliman ng kanyang pang-ilalim na kasuotan. Itatago talaga siyang maigi. Grabe mag-protekta to. So sa dinami-dami ng protektahan natin, ganito yung sinasabi. More than anything you guard. Sa dinami-dami ng binabakuran mo, sino dito may binabakuran ka na? Bukod sa bahay, tao. Bakod ka ng bakod dyan? Yung isip mo, di mo binabakuran. More than anything you guard. Unahin mong ingatan ang isip mo. Above all. Kaya sa ibang translation, above all else, above all, more than anything. It means that it is the most important duty of man. Watching over your thoughts is a higher calling. Watching over your thoughts is a higher calling. Tatandaan po natin ito. If you want to take care of your mind, be protective with your mind. Second, be selective with input. Kinakailangan para protektahan yung isip nito, dapat selective ka dun sa input. Kaya above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Kaya nga kahit magkakaiba siya ng term sa Hebrew, may pagkakapareho din siya. Yung word naman na careful dito, na guard dito, is the Hebrew word na tsar. It means to guard, to protect, maintain.
Maintain. Di ba kapag maintain mo yung may garden ka, hindi mo hinahayaan na may kung ano-ano na tumutubo doon na hindi naman yun ang tinatanim mo at pinapatubo mo. Kaya nga makakakita kayo ng isang resort. Kahapon po, nandun kami sa Leos katatapos ng ating Young Pro Boot Camp. Doon, yung may mga umaten po dito na first batch natin doon. Praise the Lord. Tutuloy-tuloy po natin yon yung bootcamp na yon, napaka life-changing. Maniwala po kayo. Super. Talagang ito magkakaroon ng turn around yung buhay mo dito. Kasi nga may kinalaman, una pa lang mindset na eh. How to set up your life. Set up mo yung isip mo. Para ma-set up yung buhay mo ng maayos, kailangan ma-set up ng maigi yung isip mo. Susunod heart set, susunod skill set, susunod tool set. Kasi baka kapag may pangarap ka, halimbawa sa tool set, halimbawa pangarap mo 10 million, pero yung tool set mo sa skill set mo, hindi pang 10 million, hindi mo maabot yun. Dahil hindi tama yung skill set mo. Kaya nga may mga techniques na tinuturo tayo doon, paano mangyayari yon, paano mo maabot yun para hindi bara-bara. Pero una pa lang, kahit na kasi anong tool ang ibigay mo, pero hindi maayos ang mindset nito, sira pa rin yan eh. Kaya hindi laging pera solusyon sa buhay. Kasi kahit natambakan mo ng pera yan, pag may maling mindset yan, lusaw lagi yun eh. Mapapagod ka lang, mapapagod lang siya, masasayang ang lahat ng bagay, nagiging enabler ka pa. Ibig sabihin, hinahayaan mo lang na sayangin, hindi maging good steward sa mga bagay-bagay kasi nga hindi mo nang inuna binago yung isip. Sana bago mo binigyan ng pera, sinama mo muna dito. Para na itatama ang isip. Sana bago mo bibigyan ng mga resources, lagay mo muna sa training. Kaya suggestion ko nga kahit sa government, bago bigyan ng bahay, bago bigyan ng pera, lagyan muna ng konting training. Paano i-manage ang mga bagay-bagay na ito? Unless gusto mo masayang lang ang mga bagay-bagay. Pero kung ayaw mong masayang ang mga bagay-bagay, kinakailangan turuan mo muna siya na mag-alaga ng kanyang isip. Paano? Be protective. Pangalawa, be selective. Kailangan, isi-select mo. By the way, kaya pala ako nag-arrive doon kasi nakita ko, sabi ko, well-maintained tong lugar. Sabi ko, pwedeng ganito yung gawin natin kasi may property po tayo, ang Amazing Hope, yung Amazing Hope Village. Doon sa Nueva Ecija, yun maliit nga lang mga 3,000 square meters lang yung pinuntahan namin doon kahapon sa bootcamp. Yun sa atin, 5.5 hectares yun. Napakalaki. Pero sabi ko, kahit maliit muna, at least well-maintained, maganda siya. Hindi mo patutubuin yung mga unwelcome na mga grass doon. I-maintain mo siya. Be selective kung ano yung tutubo dyan. Be selective kung ano yung input sa isip natin. It means to carefully choose what information, carefully choose what opinion or experiences you allow to influence your thoughts and decisions. Kinakailangan na filter natin yung mga unreliable, yung mga harmful, yung mga irrelevant na mga bagay-bagay to your current situation. Kinakailangan, be selective. Sabihin nga po natin, be selective. Kailangan selective ka. Piliin mo kung ano yung nagiging input dito. Piliin mo kung ano yung naglilinger dito sa ating isipan. Pinipili. Di ba natural naman, may kakayahan naman tayong mamili? Di ba binigyan, kung meron mang isa sa ibinigay sa atin ng Panginoon na napaka-importante, ito yung pagpili. May mga bagay-bagay na hindi inilaw ng Panginoon na whether pumili ka o hindi, gagawin niya. Di ba sinabi natin, sovereign will ang tawag doon. Piliin mo o hindi, gagawin ni Lord yon. Pero may mga bagay-bagay na kalooban ng Panginoon na permissive. Kasi binigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan na pumili. Choose life. You can choose death. You can choose life. You can choose blessing. You can choose curse. Pwede kang mamili. So be selective. Pipiliin natin, be selective with input. Pay attention to what you consume through media. Be selective to what you consume through conversations. And even your internal dialogue, be selective. Internal dialogue. Sino sa inyo dito may internal dialogue? Lahat tayo may ganyan. Yung nag-uusap, nagtatalo yung isip mo. Kapag tumatagal yan, dapat napapansin natin yan. If you want to protect your mind, dapat selective ka sa tumatagal na dialogue dyan sa isip na yan. Kaya ko to, sasabihin nung, minsan tapos may bubulong sa'yo, hindi mo kaya yan. Kaya ko to. Hindi mo nga kaya. Mahal ako ni Lord. Hindi ka niya mahal.
Pipiliin mo yung internal dialogue na yon. Kasi once na tumagal yan, maniwala po kayo. Kaya sinabi ko, katulad kay Jesus, di ba, nagkaroon siya ng trouble sa kanyang isipan. Yung sinabi natin, when Jesus was in agony, nakalagay doon yung word na agonia. Ibig sabihin, severe mental struggle. So hindi kahinaan na magkaroon ng mental struggle. Kapag ikaw ay nagkakaroon ng battle sa iyong isipan, it doesn't mean mahina ka, kasi yung malalakas, meron din nun. Kasi yung mga huhusay, meron din nun. Kaya lang, anong pinagkaiba sa mga may internal struggles, sa may mga severe mental struggles, sa mga nagtagumpay at hindi nagtagumpay? Lahat yun may ganon, may struggle. Pero gaano katagal? Gaano katagal nating iaalaw yon? Naiisip ko talaga ganon di mag-isip ka rin ng tama. Pwede ka pala mag-isip ng mali, di mag-isip ka rin ng tama. Paano po ba? Di ba, kanunood mo, kababasa mo ng hindi maganda, kaya pumasok sa isipan mo yan di gawin mo rin yun, magbasa ka ng tama, makinig ka ng tama. Gaano ka katagal bumababad sa masama? Kaya nangyari yun, kaya ganun na naging kulay ng isip mo, binabad mo sa ganung kulay. Pero kung gusto mo maging tama, yung kulay ng isip mo, at hindi puro green ang laman na ang kulay ng isip na yan, ibababad mo rin yun sa tama. So be selective with input. Be careful what you put into your mind. Be careful kung ano yung mga panunuurin natin. Be careful of what you read. Be careful of the ideologies. Be careful of false speculation. Be careful of heresies. Be careful of every idea you encounter na kung saan hindi makakatulong sa isip natin. Remember, napaka-importante ng isip na ito. Kaya nga ang isip na to ay pinapangalagaan natin. Remember that the quality decisions require quality thoughts. Quality decisions require quality thoughts. Kung gusto natin magkaroon ng kalidad ang mga desisyon natin, dapat may kalidad muna ang isip na ito. So dapat na poprotektahan natin siya. Be selective kung ano nalagay dyan, mini-maintain. Kapag may hindi tama, i-rebuke mo, palitan mo yung laman ng isip mo. Thoughts are like nutrition. Ulitin ko po, thoughts are like nutrition. What you consume, you begin to recreate in your own head. Your thoughts literally create your reality. Your thoughts literally create your reality. Marami po kanina, basic na lang, marami ngayon na nagawa ka na inisip mo lang kanina, kahapon, noong nakarang araw. Nakuha niyo po? Palagay ko po, inisip nyo na pumunta dito. Nangyari. Inisip mo na isuot yung ganyang kulay na damit na yan. Nangyari. Inisip mo na umupo dyan sa upuan na yan. Thoughts lang yan kanina. Reality na ngayon. Basic. Your thoughts create your reality. Although hindi siya perfect, hindi lahat-lahat mangyayari yon, pero napakaraming inisip mo kanina na nangyari ngayon. Generally speaking, hindi man lahat, pero marami kang inisip na nagawa mo. Inisip mo munang isuot yung sinuot mo na nagawa. So ilan man doon sumablay ng bahagya, pero marami kang inisip na nangyayari. Kaya sinabi ni Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kaya ganyan yung kalidad ng buhay mo kasi ganyan ka mag-isip. Ulitin ko, kaya ganyan yung kalidad ng buhay natin. Kasi ganyan ka mag-isip. Yan yung kalidad ng isip mo. Kaya ka masaya ngayon, deserving mo yan. Kahit may problema. Nakuha po natin yon. Kasi nakadepende yan sa kalidad ng iniisip natin. Kaya ka nandito ngayon, purihin ang Panginoon. Kasi yan ang inisip mo. Pwede ka naman manood na lang ng manood eh. Batang Quiapo, Batang City Jail, batang-bata ka pa. Na mga pelikula, kung ano lahat ng bata, naisipin mo, panoorin mo ng panoorin. Pwede naman, ang dami mo, pwedeng gawin ngayon, pwede naman, tulog mo na lang yan.
Pero alam mo kapatid, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kaya kung saan tayo nagfo-focus, yun yung nag-grow sa atin. Kaya nga be selective and be protective. Pagdating sa isip natin. Proverbs chapter 1 verses 3 and 4. Naku, napaka-importante nito. Tignan niyo po. Dito makikita natin yung preamble ng Book of Proverbs. At makikita natin yung purpose. Preamble, purpose. Tignan niyo po. Hindi ko nababasahin yung 1 sa 2 ha. 3. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives. To help them do what is right, just, and fair. These proverbs will give insight. Tignan niyo ha. These proverbs will give insight to the simple. Sabi nga po natin, simple. Grabe, no? Siyempre, ako dati pinalalagpas ko lang itong mga bagay-bagay na ito. Makailang ko naman, di ko maintindihan yan. These proverbs will give insights to the simple. Knowledge and discernment to the young. So dito, mapapansin natin sa chapter 1, Proverbs talk about the simple-minded person. Will give insight to the simple. Yung word na simple dito, ay yung idea nito in Hebrew is an open door. Pag nabasa nyo tong simple na ito, sa Old Testament, ang ibig sabihin yan, open door. Ibig sabihin, to be simple, having the door of your own mind wide open. Remember, a naive person lets everything come in and out of his mind, never using discernment to avoid some things and hold fast to others. So such person, kapag hinahayaan niya na lahat pumapasok at o kaya lumalabas naman sa kanyang isipan, such a person is left defenseless against false ideas. Kaya nga sa culture natin ngayon, dapat open-minded ka, hindi laging ganon. Kaya sinabi dito, importante ang wisdom sa mga tao puro open-minded. Sa sobrang pagka-open ng isip, nalaglag na yung utak. Kasi may mga bagay na dapat open-minded ka, pero may mga bagay na dapat close-minded ka rin. Ang ibig sabihin lang nun, kailan mag-o-open? Kaya nga, guard. Hindi porket may gwardiya, walang papasok. So be selective kung sino ang papasok. Be protective sa pwedeng mag-intrude o kaya pwedeng pumasok dyan sa isip na yan. If you want to protect your mind, dapat hindi laging open-minded. Alam mo, hindi ka open-minded eh. Okay na rin. Maraming beses na ako nag-goyo dyan. Kaya sabi ko nga sa mga negosyante natin dito, sa mga leaders natin dito, please, bago ka magdesisyon, lalo na major, magtanong-tanong ka muna. Pwede naman magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Saka ka magtatanong kapag damaged na. Ay pwede ka naman magtanong. Hindi naman kahinaan kapag ikaw ay nagtanong, kapag ikaw ay nagpa-consult, kapag ikaw ay nagpa-advise. Ang gobyerno nga, ang kaharian nga, bago nagdidesisyon, yung matalinong hari, nag-a-advise pa, humihingi pa siya ng advice. Kaya nga siya may advisor. Tayo, hindi naman masyadong ganun katulad sa kanila. Eh. Tayo, hindi pa tayo nag-a-advise because of pride. Or because of foolishness. Kaya nga napaka-importante, be careful what yung sinabi dito, be careful what you think. Diba, binasa natin kanina, yung Proverbs daw na yan will give insight to the simple. Huwag masyadong open-minded. Huwag din masyadong close-minded. O, what does it mean? Dapat ikaw ay very discerning. Ang ibig sabihin lang nun, hindi ka laging close-minded, hindi ka rin laging open-minded. Kailan mag-o-open, kailan mag-o-close. Ang ibig sabihin yan, ikaw ay nagpo-protekta sa isip mo. Pinoprotektahan mo lang yung isipan na yan. Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Ano ba kasi ang iniisip mo? Ano ba ang iniisip mo? Sabi po ng Harvard Health Publishing in February 15, 2021, protect your brain from stress. Why? Bakit kinakailangan pinoprotektahan natin yung brain natin sa stress? Hindi ko sinasabing hindi tayo na-stress kasi nga natural siya. But you have to protect your brain from stress because stress management may reduce health problems like linked to stress. Ano ito? Cognitive problems, higher risk of Alzheimer's disease, and dementia. Kaya mga po, napaka-importante
ng isip na ito. Kasi kung ano yung pumapasok dito sa isip na ito, yun ang nangyayari sa atin. Alam niyo po, dapat nauunawaan ng isang tao kung paano umaandar ang kanyang isipan, kung paano nagwo-work ang isip na ito. For example, ang utak po natin hindi kaya lahat ng bagay-bagay. Hindi niya kayang i-handle lahat. Kaya ang isip natin ay nagpe-preserve yan ng energy. At kapag ang isip na ito may umangat sa kanya, for example, yung amygdala natin, this is the emotion of our mind. Ito yung emotion sa isip natin. Kapag umandar itong amygdala natin, lagi siyang nasa survival mode. Nasa survival mode itong isip na ito. Ang mangyayari ngayon, kapag nasa survival mode ang isip natin, ang kinig po maigi dito dahil sa stress, pinoprotektahan niyo yung kanyang sarili, yung amygdala, survival yan kaisip natin. It's either, so papalo ngayon siya sa survival mode. Bababa ngayon yung memory mode natin. Okay, pag stress tayo. Tataas yung survival mode, may iniingatan si amygdala dito sa atin, bababa ngayon yung memory mode. What does it mean? Mahirap bigyan ng task ang super stressed tao. Bakit? Nakakalimutan niya. Kasi laging nasa survival mode. Uunahin niya siyempre yon. Ngayon yung alaala, bumababa. Kasi yun ang inuuna niya. Hindi niya pwedeng sabay-sabayin lahat. Kaya nga, sinabi po ng mga experts ngayong panahon natin, pagdating sa utak, that multitasking is a lie. Kung pag-aaralan natin ang isip natin, there's no such thing as multitasking. Naging term lang natin ngayon yan kasi sabay-sabay kunyari ginagawa natin pero hindi talaga totoo yun. Pwede man natin gamitin pero hindi talaga siya totoo nga. Ang nangyayari hindi multitasking kundi task switching. Mabilis lang na nangyayari. It's either may inuuna ka, may nauuna tapos may nakakalimutan na konti. Kaya nga pag kinasanayan natin yan, hindi magiging kalidad ang mga ginagawa natin. Kinakailangan lagi ng focus. Nakuha po natin. Kaya nga kapag stress na stress tayo, papalo itong si amygdala, yung memory mode na nasa defensive mode siya. Ang mangyayari ngayon, yung memory mode mo, bababa. So, konti naalala mo. Sa sobrang stress mo, baka makalimutan mo asawa mo. Baka makalimutan mo anak mo. Baka makalimutan mo sarili mo. Kasi nasa defense mode siya. Nasa survival mode yung isip na ito. So, paano gagana to? You have to manage your stress. Hindi mo maiiwasan, pero pwedeng i-manage. So, ganito natin poprotektahan itong isip na ito. Kaya sinabi nila ng mga experts, dito sa Harvard, sinabi nila, this is why you might be more forgetful when you are under stress or may even experience memory lapses during traumatic events. That's why, like what I'm always saying, that overthinking is the biggest waste of human energy. Overthinking is the biggest waste of human energy. Kasi kapag nag-overthink ka, mag-overheat ka. Ulitin ko, kapag nag-overthink ka, mag-overheat ka. Hindi ko maiwasan. Hindi nga maiwasan mo. Nakasanayan lang yan eh. I-manage mo lang. Oops, teka lang. 1 hour na to ah. Nakatulala ako. Yun at yun lang din naman. Paulit-ulit lang din naman. Nakuha po natin, tumulala ka, di, palitan agad. Yun ang pagmamanage. Nagiging selective ka, saka nagiging protective ka dyan sa isip na yan. Ulitin ko, kapag nag-overthink ka, susunod yan, mag-overheat ka na. Maraming hindi ka na magagawa. Pag nag-overheat yung isip na yan, titirik yung buhay mo. Hindi ka napapasok, hindi mo nagagawin ito. Kasi nag-overthink at nag-overheat ka na. So mag-ingat ka kung ano ang kinakarga mo sa isip mo. Because a guarded mind affects your peace of mind. Kaya nagkakagulo, kaya napakagulo ng isip natin kasi kung sino-sino pinapaporma mo. Kaya napakagulo ng isip mo kasi kung sino-sino pinapaporma mo. Nalilito ka ngayon. Si Aida, si Lorna o si Faye.
Tagal na. Parang ilan na lang nakaalala dito yata kay Marco Sison. Sino-sino kasi nalagay mo, pinapaporma mo dyan sa isip mo, nalito ka ngayon. O, tignan mo. Kanina, okay ka sa kanya, ngayon hindi na, kasi may mukhang mas okay na. Pwede ba dinidiscern mo muna? Huwag kung sino-sino ang pinapaporma mo sa isip mo, kasi baka gumulo isip mo. Kaya nagkakagulo ang isip mo kasi kung ano-ano at kung sino-sino ang pinapapasok mo dito. Guardiyahan mo isip mo, protect your mind. Sabi mo nga sa katabi mo, protect your mind. Be protective with your thoughts. Be selective with input. Be selective. Number 2. Paano pangalagaan ang isipan? Number 2. Ito, ang ganda na ito. Tignan nyo. Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Second, propel your mind. Pag sinabing propel, drive. Push. Cause to move in a particular direction. So pwede pala natin dalhin ang isip na ito kung saan mo siya gustong dalhin. Kaya nga, your thoughts control your life. So mag-ingat tayo kung saan-saan natin dinadala ang ating isipan. Because if you don't drive your mind will drive you. Ulitin ko If you don't drive your mind, di po ako nagbibiro doon, your mind will drive you. Actually, nakalagay na nga dito, di ba? Be careful what you think because your thoughts control your life. Control your thoughts before they will control you. Bago ka pa makontrol ng isip na yan, habang kaya mo pang kontrolin, ito po pakinggan nyo maigi, habang kaya mo pang kontrolin. Bakit? Kasi darating ang panahon, hindi mo makokontrol. Kapaliwanag ko po mamaya. Because your thoughts control your life. Anong gagawin natin? First, be the manager of your mind. Kinakailangan maging manager tayo ng ating isipan. Because your thoughts control your life. So yung pinupuntahan ng isip mo, ay dito, yung pinupuntahan ng isip mo ay pupuntahan ng buhay mo. Pinuntahan ng isip mo, papunta ka ng Amazing Hope Trinoma. Napunta ka dito. Pinuntahan ng isip mo kanina, pupunta ka ng CR. Napunta ka doon. Be the manager of your mind. Yung pinupuntahan ng isip mo, pupuntahan ng buhay mo. Pupuntahan ng buhay mo. Kaya napaka-importante ng isip na ito. Kagabi po, nagbabasa ako ng isang book ni Brian Tracy. One of the people na nakapag-influence sa akin. Sinabi niya gano'n sa kanyang book na Brain Power. May naalala siya. Sinabi niya gano'n, maraming mga breakthrough. Ang pinanggagalingan ng breakthrough ay yung super conscious mind natin. Uy, super conscious. Naalala niyo po yung subconscious? Naalala niyo yung si Sigmund Freud? Ang tawag na iba, Sigmund Freud daw. Sabi ni Sigmund Freud, yung matinding idea niya, id, ego, id, saka super ego, di ba? May mga ganun siyang sinabi. Yung tatlong yon. So yung isa doon, simple na lang, para madaling intindihan, yung isa doon, napaka-self-centered na mind. Yung isa doon, subconscious mind. At yung iba doon, super conscious mind. At maraming nangyari sa buhay mo, hindi lang because of your subconscious mind. O, ito, subconscious mind. Hindi mo na iniisip, dinadala ka na niya doon, kinokontrol ka na niya. Ito ay kumokontrol sa atin. Pero, mas maraming miracle, mas maraming breakthrough nangyari sa'yo because of your super conscious mind. Papaliwanag ko po yun mamaya. Matagal ng tinuro ng Bible yun eh. So be careful, above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Yung pinupuntahan ng isip mo, pupuntahan kasi siya ng buhay mo. O, paliwanag ko na nga, yung super conscious mind natin, yung subconscious, natural na siya, nagiging pattern na ng isip natin. Yung super conscious, yan yung sinasadya mo. Yun yung super conscious ka. Yun yung nilagay mo sa isip mo. Yun yung pinauulit-ulit mong iniisip. At akala nila powerful ang subconscious. Yes, powerful yun, pero super power yung super conscious mind natin. Kasi yun, sadya mo talaga yun. Na inuulit-ulit.
Kaya nga sinabi, para mag-work yun, isulat mo ang mga bagay-bagay, kailangan nakikita mo, kinakailangan napapakinggan mo, kailangan sinasadya mong balik-balikan sa isip mo. Ang tagal ng tinuro ng Bible, Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be powerful. Then you will be prosperous and successful. Yung mga bagay-bagay na inuulit-ulit mo sa isip mo, magdadala sa iyo sa tagumpay. Kaya kapag iniisip-isip mo yung tinuro ni Lord, dun ka dadalhin. Yung iniisip mong yun na magdadala sa iyo dun sa lugar na yun. Kapag pabalik ka ng Egypt, babalik ka ng Egypt. Pero pag papunta ka ng Promised Land, dun ka pupunta. Kaya kapag pabalik ka sa mga bagay-bagay na sisira sa buhay mo, yun ang mangyayari sa iyo. Pero kapag ang isip mo papunta sa pangako ng Panginoon, maniwala ka, yun ang pupuntahan mo. Kaya ganun makapangyarihan yung isip na binigay sa iyo ng ating Panginoon. Isipin mo siya, dun ka pupunta sa pangako niya. Come on! Be the manager of your mind. So taking control of your thoughts is essential. Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Alam niyo po ba mga kapatid that someone said that every sin we commit twice. Bawat kasalanan na ginagawa natin, we commit twice. Bakit po? Once in our thoughts. And again, we act upon those thoughts. Nangyari muna yan, yung kasalanan na yan sa isip. Mamaya dyan ginawa na natin, dalawa na. Nagkasala na sa isip, nagkasala pa sa gawa. Ganon sa makapangyarihan. Ganon din naman yung magagandang bagay. Inisip mo muna, tapos gagawin mo siya. So nag-uumpisa yon, paano mo siya inisip? Alam niyo po ba? That as humans, we have 60,000 thoughts per day. 60,000 thoughts. Ito yung pattern na umiikot-ikot sa isip natin. At sa 60,000 na umiikot-ikot sa isip natin, yung iniisip natin, araw-araw, 75% doon o sa 60,000, 45,000 doon ay repetitive and negative. Biruin mo, sa 60,000 na paulit-ulit na dumadaan sa isip natin doon, yung 75% o yung 45,000, doon sa 65,000 na yun, repetitive and negative. Ulit-ulit lang din naman. At matindi, negative. So nasa iyo ngayon yan. Be the manager of your mind. Second, be mindful of your thoughts. Kaya nga, be careful what you think because your thoughts control your life. I-manage yung isip, ang dami, 60,000 eh. So sa 60,000 na yun, negative yung 45,000 doon. Okay, bawal pumasok. Sasabihin mo sa kanya, dahil guard ka ng isip mo, no ID, no entry. 45,000 yon. Yung 15,000 doon, okay, pasok. Hindi naman puro negative yun eh. Hindi naman puro destructive yun eh. Kaya lang, be the manager of your mind. Kaya sinabi natin, propel your mind. Kung saan, i-drive mo siya. Dahil nandoon naman na ang salita ng Diyos, nandoon yung warning. Ng salita ng Diyos, nandoon yung salita niya. Ito na nakalagay, dito ka, this way, di doon mo i-drive. Kasi sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Remember that thoughts means an idea or opinion produced by thinking or occurring suddenly in the mind. Idea. Paulit-ulit na idea. Kaya nga nakalagay dito, napaka-importante nito, makinig ang maigi. Because your thoughts, sabi nga po natin, thoughts. Ito yung idea, ito yung mga paulit-ulit sa ating isipan. Therefore, be conscious of your thoughts pattern. Maging conscious tayo, thoughts na yan yung pattern ng isip natin. Sabi nga po natin pattern. May naalala ka ba may pattern na yung isip na yan? Kapag ako nag-drive, maniwala kayo may pattern ako. Kaya hindi ako dumadaan kung saan-saan. Kasi medyo mahina ako doon. Kung saan yung pattern, yung dadaanan, doon ako dadaan. Pero ganun din ang tao. May pattern tayo. Pag nagsalita ka, pattern na yun ah. Yung lolo mo, di ba may pattern din ng salita? Yung nanay mo, may pattern yan. Yung nanay mo, pang Mara-Clara yung pattern ng script yan. May script yan eh. O ikaw naman, pang Korean novela, yung pattern. Kakukopya natin, di ba? May pattern na siya eh. Bawat speaker, mayroon din pattern. Ganon din naman sa isip natin, may pattern. Sabihin nga po ulit natin, pattern.
A thought pattern is a way of thinking that can be helpful or unhelpful. Kaya nga according to Richard Maloney, author of Injury Free, Mental Training for Elite Athletes, sinabi niya, what you think is what you get. What you think is what you get. Harboring negative belief system and allowing negative thought patterns to persist allows an unfulfilled and stagnant life to become a self-fulfilling prophecy. Yung mga inuulit-ulit natin na mga bagay-bagay, yung mga bagay na sinasabi natin madalas, nagiging self-fulfilling prophecy. Kanina inisip mo lang, ngayon nangyari na sa'yo. Kanina sinabi mo lang, pabili, nabili mo na ngayon. Kanina, kahapon inisip mo lang, gusto ko to, nabili mo siya kahapon. Pattern, nagiging self-fulfilling prophecy. Yung paulit-ulit, sa isip mo, yun yung sinabi ko kanina. Id, ego, super ego. Sa term ng mga ibang psychologist. Pero sa madaling unawa, ang ibig sabihin may self-centered mind tayo, may subconscious mind tayo, at may superconscious mind tayo na sinasabi mas powerful siya sa lahat. Yung superconscious, kasi yun sadyang sinulat mo, sadyang inisip mo, sadyang binasa mo. Superconscious. O, punta na rin natin itong subconscious mind natin. Yung subconscious mind, yan yung pattern natin. Alam niyo po ba, ito maganda? Merong parte sa utak natin na ang tawag ay myelin. Sige, bago natin puntahan yung myelin na yan, hindi po pangalan ng tao yan. Puntahan mo natin. 3 lang para hindi masyadong komplikado. Meron sa utak natin na tinatawag na neurons. Yung neurons sa utak natin, ito yung nerve cells na nagtatransmit ng signal sa katawan natin. Yung neuron, yan yung nagtatransmit, para madali natin maunawaan, signal, nagtatransmit ng signal. Kaya yung katawan natin ay kumikilos, kaya tayo ay nakakapag-isip, kaya tayo may sense, kasi dahil sa neuron. Yan yung signal natin sa body natin, signal. Kaya lang sa signal, dapat merong kable. Para may dadaanan yung signal na yon. Ang tawag dun sa cabling yun, axon. May kable yan na mas maliit pa, mas napakanipis pa kaysa sa brain. Ilang times na mas manipis kaysa sa buhok natin. Yung axon, ulitin ko, yan yung cable transmission ng neuron. Diyan dumadaan ngayon. O, may kable na. Ano yung myelin? Yan yung tumutulak dun sa signal. Okay? Kaya napaka-importante ng myelin na yan. Makinig kayo maigi dito sa utak natin. Kasi yan ang tutulak. Ngayon, alam niyo po ba yung utak natin, nagpe-preserve yan ng energy. Kasi hindi naman niya kaya lahat eh. Eto ngayon. Ano ang itutulak ni myelin? Sinabi ng mga expert, ang itutulak ni myelin kung ano na yung pattern sa isip natin para hindi na siya mapagod. Okay? Halimbawa, ito lagi yung pattern ng isip mo. Ang unang itutulak niya dyan, yung laging iniisip mo. Kaya yun na rin laging ginagawa mo. Kaya hindi mababago ang takbo ng buhay mo pag hindi mo binago ang takbo ng isip mo. Kasi paulit-ulit lang naman yun eh. Nagpe-preserve ng energy itong utak na to. Ang itutulak ngayon ni myelin, yung madalas na iniisip mo. Kaya importante yung thought pattern natin. Kaya dito papasok ngayon si superconscious mind natin. Sadyain mong isipin ang tama. Mag-isip ka ng mga tama, mag-isip ka ng magagandang bagay, mag-isip ka ng katotohanan para dumating ang panahon, yun na maging pattern ng isip mo. Para kapag may panahon na madalian, kailangan emergency na, ang itutulak niya yung tama at hindi yung mali. Paano kung mali, yung naging pattern ng isip, kaya hindi nababago yung buhay ng tao. Kasi yun yung pattern niya. Kaya pag hindi nababago yung buhay natin, baka kasi may certain pattern dito na laging yun ang tinutulak ng ating isipan, kaya naging ganun ang kilos natin. The way you handle money, the way you handle relationship, the way na i-live mo yung spiritual life na yon. Kasi yun yung laging pattern. Kaya kapag walang mababago, may gusto kang baguhin mo yung isip mo. Gawin mo siyang pattern araw-araw. Meditate on it day and night so that you may become successful. So that you may become prosperous, sabi ng Bible. Palitan mo yung pattern na yan.
Ganun siya ka-powerful. Kaya nga, don't forget this, never think a thought that you don't want to become true. Unless, kahit na masakit, yun ang sinabi ng Panginoon. Yung totoo, wag mo i-deny. Pero ang kasinungalingan, wag mong gagawin, wag mong isipan. Because once you believe a lie, something inside of you will die. Nung naniwala si Adan at Eva sa kasinungalingan ng sinabi ng ahas, nagkaroon ng kamatayan sa kanila. Once you believe a lie, something inside of you will die. Never think a thought that you don't want to become true. Never think a thing that you don't want to happen. Lalo na kung hindi ito totoo. Sabi ni Norman Vincent Peale, change your thoughts and you change your world. Change your thoughts and you change your world. Huwag kalilimutan, ang pangit na pamumuhay ay resulta na hindi magandang pag-iisip. Ulitin ko, ang pangit na pamumuhay ay resulta ng hindi magandang pag-iisip. So become the manager of your mind. Your thoughts become your reality. Kaya nga, alam niyo po ba, God is far more interested in changing your mind than in changing your situation. God is far more interested in changing your mind, renew your mind, than in changing your situation. Gusto ng Panginoon, matrabaho natin itong isip natin. Kaya dito, above all, be careful what you think because your thoughts control your life. May self-centered mind tayo, pero may subconscious mind tayo. Yung subconscious mind na yan, nabubuo yan, kaiisip natin, dati naging pattern na siya. Yan na ang itutulak ni Mayelin. Lagi. Kung negative yung pattern na yan, kung deadly yung pattern na yan, kung makamundo yung pattern na yan, yun yung laging pamumuhay, yun laging tutulak. Kung may scarcity mindset tayo, may poverty mindset tayo, may wicked mindset tayo, yun yung laging itinutulak, kaya yun naging pamumuhay ng tao. Kaya lang ang kagandahan, nababago yung pattern na yon. Super conscious mind. Kaya sinabi ni Brian Tracy, yung binasa ko kagabi, yun yung lagi mong isipin. Palitan mo. Isulat mo, i-declare mo, kwento mo, ipanalangin mo hanggang sa nagbi-build up na yung tama kaysa dun sa mali. At yun na mangyayari sa buhay mo. Kaya nga importante sa mga bagong mananampalataya, sa mga lumang mananampalataya, huwag kang absent sa gawain. Through that, napapalitan na yung way of thinking natin. Through that, nawawasak na yung mga strongholds, yung mga kapit ng kalaban, kapit ng kaaway sa ating isipan. Every time na nananalangin tayo, every time na nadideclare ang Word of God, nababago yung isipan natin, napapalitan siya. Tama. Dati hirap akong baguhin yung bisyo ko. Dati makaamoy lang ako ng sigarilyo, niwala kayo. Ang bilis. Kasi 2 kahas ang araw eh. Piruin mo, mahirap pa ako noon. Yun ang sabi natin, wicked na isip. Wala ka na makain, ganyan ka pa magbisyo. Natin yun. Ganyan ka pa mag-iinom? Ganyan, antindi mo magsugal ah. Kala mo milyonaryo ka? Wala kaming sariling tahanan noon. Napakahirap ng buhay namin noon. Pero ka-attend ng gawain, tamang kasama mga kausap. Kahit na minsan nakakapikon, nakakainggit, lahat na. Nandiyan na yung pride. Pero napapalitan siya dahil sa tamang kausap, tamang mga taong nakapaligid, tamang pinakikinggan. Mamaya dyan, unti-unti nang umaayos yung pag-iisip. Yung mali dati nagiging tama na siya. Propel your mind. Trabaho mo na dalhin ang sarili mo kung saan ma-feed ng tama ang isip mo. Be the manager of your mind. Be mindful of your thoughts. So, ngayon na, assignment, magbibuild tayo ng tamang pattern sa isip natin. Paano? Sulat mo, i-declare mo, kwento mo. Nabibuild na siya, yung pattern na yon, mamaya, yung negative thoughts natin, yung pattern ng thought natin, itutulak ngayon ni Mayelin, hindi na yung lumang isip mo. Ang itutulak ngayon ni Mayelin sa isip natin, yung mga tama na. Whatever is true, whatever is noble, whatever is trustworthy, think about such things. Sabi ni Apostle Paul, kung ano yung tama, yun ang isipin mo. Be careful what you think because your thoughts control your life.
God wants to work on your mind first. Because transformation won't happen in your life, unless you renew your mind. Unless or until thoughts begin to change. So how to take care of your mind? Number 1, protect your mind. Protektahan mo. Martiyan mo. Di ba, binigyan tayo ni Lord ng trabaho, pangalagaan mo pamilya mo, pangalagaan mo yung buhay mo, kaya lang to eh. Lahat nga ng pinangangalagaan natin, maglalaho yan, masisira yan. Kaya sinabi, above all, protektahan mo muna isip mo. Above all. Be careful what you think because your thoughts control your life. So be protective with your mind and be selective with input. Kung kinakailangan, wag mo munang pakinggan yan, wag mong pakinggan. Piliin mo yung pumapasok dyan sa isip. Propel your mind. Be the manager of your mind. I-drive mo yung isip mo kung saan. I-drive mo yung isip mo sa tamang libro. I-drive mo yung isip mo sa tamang kausap. I-drive mo yung isip mo. Sulat mo. Tandaan mong maigi para magpalit lang siya. And be mindful of your thoughts. Hindi naman tayo perfect, kaya nga be mindful. Halimbawa, nagkamali ka, ihingi mo ng tawad kay Lord kung lagi mali yung isip mo. Ihingi mo agad kasi sinasabi mo sa brain mo, mali yan, X, alis ka dyan. Wala kang ID, no entry dito. Wala kang karapatan pumasok sa isip na ito in Jesus' name. Be the manager of your mind and be mindful of your thoughts. Maniwala ka. Pag nabago na yung isip na yan, mababago na yung buhay na yan. Above all, be careful what you think. Because your thoughts control your life. Your thoughts control your life. Di ba sinabi natin kanina, si Mayelin, itutulak niyan yung lagi mong iniisip. Minsan hindi mo na siya iniisip, pero yun na ang tumutulak sa isip mo kasi naging pattern na siya. Yun ang uunahin ng utak natin. Ilagay sa isip natin, yun ang uunahin ng utak natin na ipagawa sa atin kasi yun naging pattern na siya. Nagpe-preserve nga siya ng energy. So yung subconscious mind, saka yung superconscious mind natin, tatrabahuin natin siya. Panginoon nakatuon, kahit na anong harang, kayang pangkain ng buhay mo yan. Maniwala ka. Saan mo gustong pumunta? Anong uri ng buhay? Saan mo gustong dalhin yung buhay na yan? Yung pinapangarap mo na ganito yung uri ng buhay. Finances, pagkatao mo, sitwasyon mo. Wala akong pakialam kung lumaki tayo sa magulong pamilya, magulong buhay. Nandiyan na yan eh. Magpapalit na lang tayo. You cannot change your past. You cannot change your past. At di agad tayo makakapunta sa future natin. Ano magagawa mo? Do something today. Do something today. Panahon na para mabago yung buhay natin. Maybe some of you, lumaki ka sa marangyang pamilya, pero ang gulo ng pamilya, ang gulo ng buhay. Panahon na para kumilos ang Panginoon sa buhay mo. Maybe some of you right now, lumaki ka sa isang sitwasyon na hindi napakaganda. Panahon na rin para mag-iba yan. Naniniwala ka ba na maiiba pa ang buhay na yan? Simulan mo na magkarga ng mga tamang bagay. Whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, whatever is trustworthy, think about such things. Think of heavenly things. Maniwala ka. Pag-isipan mo yung katotohanan ng Panginoon, yun ang mangyari sa buhay mo. I want you to close your eyes right now. Sino dito pinaniwala ka dati na masamang tao ka na, di ka na mababago, pero naniniwala ka mababago pa? Di ka na mahal ni Lord dahil sa dami ng pagkakamaling nagawa mo, pero naniniwala ka nga na ngayon na mapagmahal ang Panginoon. If you believe that right now, unahin mong isuko ang buhay mo kay Lord. Paano ako magsisimula? Yan ang mahirap, kapatid. Magsimula ka. Ang pinakamadaling pwede mong gawin at pinakatamang gawin mo, magsimula ka lagi kay Jesus. Hayaan mo si Jesus, kapatid, ang maghari sa isip na yan. That's why the Bible said in Romans chapter 8, verse 6, letting your sinful nature control your mind leads to death. Ulitin ko. Letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Will you allow God? Will you allow God to touch your mind, to control your mind today? Magsimula ka kay Jesus. Magsimula ka kay Lord. Because everything begins and ends with God.
Sa mga first time na nandito ngayon, kaya first time mong gagawin ito kapatid, and you want to surrender everything to God, yung isip, yung buhay, hindi nagkataon na nandito ka. Magsimula ka kay Lord. Yan ang pinakamagandang simula sa lahat. Kung ikaw ito, na kung saan nauunawaan mo, kanina pa sa'yo ako nangungusap si Lord, congratulations kapatid. Napakaganda ng future mo. Kaya mo maging matagumpay sa mga pinagdadaanan mo. Surrender everything to the Lord. If you're this person right now and you want to give your life to the Lord, you want to surrender your mind, your heart, everything to God, at inahayaan mo siya na mag-control ng buhay mo, maging Lord ng buhay mo, i-save ka sa sitwasyon na yan. Bibilang ako ng 3 kapatid. Pagbilang ko ng 3, tataas mo yung kamay mo. I-declare mo yan, di ka mahihiya. And I believe, after mong i-declare yan, after nating manalangin, your life will never be the same again. Mabilis lang na prayer. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, pray this prayer with me and make it your personal prayer. Declare it. Right now. Tell it to Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Change my mind. Change my mind. Bless my life. Bless my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Kapatid, yung first time mo ipinanalangin ito, the Bible said, hindi itatakwil ni Lord ang sino mang lalapit sa Kanya. And maybe some of us, matagal na tayo, may umuulit-ulit sa isip natin na binild ng mga tao, pinamumukha sa'yo na wala kang kwenta. Na wala nang mangyayaring maganda sa buhay mo. Maybe tao o mga demonic spirits na bumubulong-bulong sa'yo. Kasinungalingan. Because God can change you. God can make your heart and your mind His home. Ang kagandahan sa Diyos, napakalaki ng universe, pero hindi niya kayang i-contain si Lord sa tindi ng Diyos. Pero ang kagandahan dito, napakaliit ng buhay natin, pero kayang manirahan ni Lord sa buhay na to. Mahal ka ni Lord. Father in heaven, I lift up to you my brothers and sisters today. Lahat ng pattern ng isip, Lord, na umuulit-ulit sa Kanya, na nabuild sa matagal na panahon, I come against these thoughts in the name of Jesus. In the name of Jesus, I rebuke it right now. Lahat na nagka-captive sa Kanyang puso at sa Kanyang isipan, in the name of Jesus, come out in the name of Jesus. Get out of that mind right now. Lord, I pray that you heal this mind. I pray, God, for your miracle right now. I pray for a miracle mind in the name of Jesus. I pray, God, for a heavenly mind sa bawat isa. Lord, isipan na may kagalingan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Isipan na nagdudulot ng kagalingan, kapayapaan, kasaganaan. I rebuke that scarcity mindset in the name of Jesus. I rebuke that evil thoughts in the name of Jesus. Palitan mo po ito, Panginoon, ng kapayapaan. Palitan mo po ito, Panginoon, ng pagmamahal. Palitan mo po ito ng katotohanan. Palitan mo po ito ng tagumpay. Lahat ng napakinggan natin, aalalahanin natin. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night, so that you may become prosperous and successful. Lord, i-bless mo po ang isip na ito. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw sa kasi, Lord, ang palit ng isip. Simulan mo na ngayon. Hayaan mo si Lord. Hayaan mo si Lord na maghari dyan. Wasakin ang pag-iisip na nagwawasak ng araw mo. Wasakin ang pag-iisip na nagwawasak ng buhay mo. At hayaan mo, kapatid, yung bubuo ng buhay mo. Walang iba kundi si Lord. Hayaan mo, kapatid, yung bubuo ng pangarap mo. Walang iba si Lord. If you have a dream right now, change the situation, change sa buhay, let God rule and reign. Hayaan mo muna si Lord, kapatid, maghari dyan.
Hayaan mo si Lord maghari dyan sa buhay na yan, kapatid. At kapag si Lord ang nagro-rule at nagre-reign, lalayas ang mga bagay-bagay na sumisira lamang sa iyong buhay. Magpalit ng thought ngayon, araw na to. Walang nagmamahal sa'yo, that's a lie. Mahal ka ni Lord, kaya ka nandito ngayon. Come on, last 1 minute. Ikaw lang sa si Lord. Declare something. Sing something. Pray for something right now. Pray for your miracle. Pray for your breakthrough. Pray for your change. Declare it right now. Oh God, I can sense that there is a great transformation that is about to happen in the life of this person. Great breakthrough is coming. Change is coming. Miracle is coming. In fact, may miracle na nangyayari ngayon. May gumagaling, may lumalakas. May pinagpapala ang Panginoon. May binibigyan si Lord ng kapayapaan. May binabagong isipan at buhay ang ating Panginoon. Let God rule. Let God reign right now. Oh God. Panginoon, pagharian mo po ang aming puso't isipan. Oh God, manirahan ka sa aming buhay, Panginoon. Oh Lord. Sa huling pagkakataon, Eric, come on, declare it. Hari ka. For the last time. Declare it. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Salamat, Panginoon. Matagal na panahon, may ibang naghahari, may ibang nangunguna sa puso't isipan na ito. Mat ngayong araw na ito, Lord, ikaw ang hari. Simula sa araw na ito at sa habang panahon. Lord, I lift up to you my brothers and sisters, God. Ngayong oras nito, kapatid, bago tayo mo po, ano yung lugar, ano yung sitwasyon na gusto mo dun mapunta yung buhay mo? Linawin mo yung number, linawin mo yung sitwasyon, yung pangyayari. Father, I declare na itong ibibuild niya sa kanyang puso't isipan, Lord, ay mangyayari sa kanyang buhay. I declare that this person is healed. I declare that this person is prosperous. I declare that this person is victorious. In Jesus' name, amen and amen. Come on, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Palakpak na nagtagumpay. Come on, praise God. Hallelujah.